Inaanyayahan po ang bawat isa na tayo tumayo at buksan po natin ang ating Biblia muli. Sa aklat po ng mga Roma, sa Kabanata 4, basahin na lang po natin yung talata 20, 21 hanggang 22. Romans chapter 4, verse 21 to 22. Kanina 18 to 25 yung atin pong binasa. Ngayon po ay bigyan natin ng tuon ang talata 21 at 22. Sabayan niyo po ako sa pagbabasa. Romans chapter 4, verse 21 to 22. Verse 21, fully convinced that God was able to do what He had promised, that is why His faith was counted to Him as righteousness. Let us pray. Tayo po ay manalangin. Muli, O Diyos, kami po ay dumudulog sa trono ng iyong biyaya at awa sa umaga pong ito, na may kasama po na pagpapasalamat, na kami, Panginoon, ay merong pribilehiyo na malaya, na magtipon at manambahan po sa iyong dakilang pangalan. Salamat, O Diyos, dahil sa umagang ito ay naririto muli kami upang makapakinig, Panginoon, ng pangangaral po mula sa iyong salita, na nagiging espiritual po na aming pagkain, sa aming pong buhay pananampalataya. Gamitin niyo, Panginoon, ang iyong salita sa umagang ito, maging daluyan ito po ng kalakasan, ng pagtutuwid, gayon din, Panginoon, ng karunungan at kaalaman, upang patuloy kami, Panginoon, na lumago sa aming buhay pananampalataya at maging epektibo sa aming pong pagdilingkod sa iyo. Upang patuloy, O Diyos, maranasan po namin ang kapayapaan at kagalakan ng aming kaligtasan, at upang patuloy, O Diyos, na ikaw ay maluwalhati po ang pinakapunong layunin po ng aming mga buhay. Salamat, O Diyos, dahil alam po namin ngayon pa lang ay pinagpalan niyo na po ang bawat isa sa amin. Kaya salamat po sa tagumpay ng iyong mga salita sa aming mga buhay bilang individual at maging bilang iyong iglesia. Salamat, O Diyos, ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Tayo po ay nagbabalik sa ating sermon series on the book of Romans. Sa aking pagkakatanda po ay 3 linggo po yata tayo na nagkaroon ng break from the sermon series dahil nagkaroon po tayo ng anibersaryo, and then nangaral po ang si Pastor Rolly and then si Elder Mo nung last week, which is pagpapaalala po sa atin ng kahalagahan ng salita ng Diyos. Ngayon ay nagbabalik po tayo sa sermon series on the book of Romans. At nasa ikawalong bahagi na po tayo. Nasa chapter 4 po tayo, verses 18 to 25. At ito po ang ikawalong bahagi ng ating serye ng pangangaral mula sa Aklat ng Roma. At ang pamagat po ng ating tinatawag na sermon sa umagang ito is the conclusion of Abraham's faith. Ito po yung pagtatapos ng chapter 4 na kung saan ay napag-usapan natin ang buhay po ni Abraham. Sa mga previous sermon po natin pong naunawaan na ang pinaka central theme ng Romans is justification by God's grace and by faith alone. Pag sinabi pong justification, ito ay may kinalaman sa pagkilala po sa atin bilang mga hindi nagkasala na. Napatawad sa ating kasalanan, naligtas po sa kabayaran ng kasalanan, which is yung walang hanggang pagdurusa sa impyerno, at yung atin pong binigyan tayo ng katuwiran upang tayo makapasok sa buhay na walang hanggan. Yun yung ibig sabihin. Every time na mababanggit ko po yung word na justification o pag-aring matuwid, yung po ay may kinalaman sa forgiveness from sin, yung pong salvation from hell, and eternal life through the righteousness ni Christ na ibinigay po sa atin. So matatagpuan lamang po ng tao sa buhay niya ang justification sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Kaya yung po yung last sermon natin, yung last 2 sermon natin sa book of Romans, ang tinatawag po na justification is by God's grace alone. Ito po ay biyayang kaloob ng Diyos and by faith alone. Matatanggap mo lang ang biyayang yon sa pamamagitan ng pananampalataya. Yan po yung pinaka-central theme of the book of Romans. Sa panahon po ni Pablo, ang mga Hudyo ay naniniwala na sila ay maliligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa mga kautusan ng Diyos na ibinigay kay Moses. No? Yung 10 Commandments or the moral law, and even
yung civil law and ceremonial law, ginaganap nila yon thinking na sila ay magiging justified o mapapatawad, madiligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa pagsunod sa mga utos na bigay ng Diyos kay Moses. No? Kaya si Pablo po dito ay ginamit niya ang buhay ni Abraham upang ipaliwanag sa mga Hudyo na hindi tayo maliligtas sa ating mabuting gawa sa pamamagitan ng pagsunod sa utos ng Diyos na ibinigay kay Moses. And even po sa ating kultura, hindi nalalayo sa kultura ng mga Hudyo, lalo na sa pangrelihiyosong pananaw, no? Sapagkat po, maging tayo ay majority is a Catholic nation. And nasa tinatawag po na opisyal na dokumento ng Council of Trent. Ito po yung konseho ng mga Roman Catholics na nag-meeting nung time na yon because yung Reformation ay naganap, marami na pong nagiging protestante. Nag-meeting po ngayon ang Roman Catholicism and nag-produce sila ng kanilang official na tinatawag na Statement of Faith or Confession of Faith, yung sa Council of Trent. Itinuturo nila na sila ay maliligtas, maaari, hindi po maliligtas, maaari. Ano pa lang, posible pa lang, maaari daw maligtas ang tao sa pagsunod sa 7 sakramento at maging sa 10 utos. Possible na maligtas. Yun yung kanilang official na doktrina. Hawig din po sa doktrina ng Judaismo, ng mga Hudyo, na iniisip nila they will be saved from obeying the laws of God given to Moses. At ngayon po, ginamit ni Pablo ang buhay ni Abraham. Magandang example kasi si Abraham na hindi. Sa biyaya lamang ng Diyos at sa pananampalataya, ang tao ay naliligtas o napapawalang sala, nadya-justify, nagiging napatawad sa kasalanan, naligtas sa impyerno, at nagkaroon po ng katuwiran patungo sa buhay na walang hanggan. Ngayon po, ito na yung final conclusion. Ito na po yung pagsasara noong pong chapter 4 na kung saan ginamit po ni Pablo ang buhay ni Abraham bilang halimbawa that justification is by grace alone and by faith alone. At may 3 bagay po na ibinigay po si Pablo sa atin. 3 letter A po. Yung analysis of Abraham's faith, yung answer to Abraham's faith, and application of Abraham's faith. 3 letter A po. Analysis, answer, and application. Isa-isahin po natin ang pangangaral ko sa umagang ito from chapter 4, verse 18 to 25. Nasa verse 18 to verse 21 po, yung analysis of Abraham's faith. Na po, yung pagbibigay po, pagsusuri. Sa katapusan po ng chapter 4, nagbigay po ng final analysis o pangwakas na pagsusuri si Pablo patungkol sa pananampalataya ni Abraham. At sa kanya pong analysis o sa kanyang pagsusuri, masasabi po natin na talagang excellent, talagang remarkable. No? Si Abraham ang prime example of faith sa Bible. At makikita natin bakit po. Remarkable yung kanyang faith kasi nabanggit po diyan sa verse 21, in hope, he believed against hope. Ano pong ibig sabihin nun? Ibig sabihin po ni Pablo dito, kahit na walang pag-asa na maganap yung pangako ng Diyos kay Abraham, mukhang imposible dahil sa circumstansya na meron po siya, meron pa din siyang tinatawag na pag-asa. Yung kawalan ng pag-asa ay nagkaroon siya ng pag-asa. Ano bang promise ng Diyos kay Abraham? Isa sa promise, no? Isa sa promise ng Panginoon kay Abraham, nung siya'y pumasok sa covenant with Abraham, ay sabi niya kay Abraham, you will become the father of many nations. Magiging ama ka ng maraming bansa. In fact, isang gabi, tinawag ng Panginoon si Abraham, pinalabas siya ng tent, pinatingala sa langit, at nakita niyang napakarami pong mga bituin. At sabi ng Panginoon, magiging kasing rami ng mga bituin sa langit, as innumerous ng mga bituin sa langit ang iyong magiging mga anak or yung offspring mo. And kung titignan natin sa human perspective, imposible. Why? Kasi nung sinabi ng Panginoon tong covenant na to sa kanya, he is 90 years old. 90 na siya. No? So mga lalaki, maunawaan natin yung katawan ng isang 90 years old na imposible na, no? Na magkaanak. No? And hindi lamang yon. Yung pong kalalagayan niya
at yung kalalagayan ng asawa niya na si Sarah. Si Sarah po, ang sabi ni Paul dito ay ang kanyang bahay bata ay parang disyerto, barren. No? Hindi na maaaring mag-produce ng anak yung kanyang bahay bata dahil ito ay tuyot na or barren, kagaya ng isang disyerto. So in human perspective, sa pananaw po ng tao, imposible na siya ay magkaanak pa. Mas lalong imposible na maging kasing rami ng bituin sa langit ang kanyang magiging anak. Pero sabi po dito, nanampalataya si Abraham. Meron siyang hope against hope. And pagbulayan po ninyo, consider po natin ito. Una, si Abraham ay tinawag ng Panginoon mula sa Ur, sa Caldea, na kung saan ang kanyang tatay, si Terah, hindi po yung pusa ko, si Terah, ang tatay ni Abraham, is a moon goddess worshipper. Hindi niya nakilala yung tunay na Diyos, yung tatay ni Terah. Sumasamba sila sa Diyos-Diyosan ng buwan. At yan ang kinalakihan ni Abraham. At sabi nga, di ba, yung buhay ni Abraham doon, well-off sila. May kaya sila. At may narinig siyang boses ngayon na sinasabi sa kanya, iwan mo yung pamilya. Pumunta ka sa isang lupa na hindi niya alam kung saan yun at anong dadatnan niya. And yet, sumunod siya. No? Try to consider po itong mga bagay nito. Walang Bible nun. Wala siyang kaalaman sino itong kumakausap sa kanya. Pero, sumunod siya. Nanampalataya siya. Kaya nga, talagang remarkable yung faith ni Abraham. Meron siyang limited knowledge of who God is. Wala siyang Bible katulad natin. At tayo nga may Bible na, minsan nagdududa pa. Tama po ba? Nagdududa pa tayo minsan, may kumpleto na tayo. The Bible is the complete revelation of the whole of God. Yan yung whole counsel of God. Alam natin yung narrative, alam natin yung story from creation to the fall, to the history of Israel, hanggang sa redemption ni Christ, hanggang sa pagbabalik ni Christ. Alam natin yan. Kilala natin sino yung Diyos. Pero si Abraham, boses lang yung narinig niya. Boses lang yung nangangako sa kanya. Pero nanampalataya siya. Kaya nga, siya ay tinatawag na father of faith. No? Yan yung mga bagay po na dapat natin makita kung i-analyze natin yung pong faith ni Abraham. At hindi lang siya kulang sa revelation kung sino yung Diyos na kumakausap sa kanya. Wala siyang nakita, kagaya ni Moses, na mga himala, hinati yung dagat, no? Yung mga disciples nakita na binuhay ni Jesus si Lazarus. Wala siyang mga ganyan. And yet, he believed. Meron po siyang tinatawag na pag-asa at pananampalataya na gagawin ng Diyos na ito ang kanyang sinasabi sa akin. Isa po yun sa ma-analyze natin sa faith po ni Abraham. At isa pa po nakatangi-tangi patungkol sa pananampalataya ni Abraham, alam niyo ho ba that it took 25 years bago nangyari yung pangako ng Diyos na magkakaanak siya. So 90 na siya, nung nangakong Panginoon, plus 25, 100 plus na po siya. Nung ipinanganak si Isaac. It took 25 years. Pero sabi dyan sa verse 19, ano po sabi sa verse 19? Hindi po nanghina ang kanyang pananampalataya. He did not weaken in faith. Hindi lang siya merong pananampalataya, sa tagal na naganap yung pangako ng Diyos sa kanyang buhay, hindi nanghina yung kanyang pananampalataya. We know of some Bible characters na nanghina sa pananampalataya. Si Elijah, si Thomas, nag-doubt. Si Thomas nga, 3 araw lang namatay ang Panginoon. Pagbalik, hindi siya maniniwala daw hanggat hindi niya nakikita yung butas. Si Abraham, 25 years. At hindi nanghina ang kanyang pananampalataya. Although nagkasala siya, pinakinggan niya yung advice ng asawa niya na si Sarah na eto si Hagar, baka dito pinangako ng Panginoon na tayo magkakaanak sa pamamagitan ni Hagar, substitution. No? Pero hindi ibig sabihin nang hina yung pananampalataya niya. Convinced siya na magkakaanak siya. Ang problema lang noon, yung impatience ni Abraham sa pagkakataon pong ito.
Hindi po nanghina, sabi ni Paul. Another remarkable thing about Abraham's faith is that his faith never weakened. Maaaring naging impatient siya, pero that doesn't mean na nanghina yung kanyang pananampalataya. Pangalawa po yun, no? Yung faith ni Abraham is remarkable kasi kahit walang hope, he hoped against hope. And then sabi ni Paul, Abraham's faith did not weaken. At yung ikatlong remarkable thing sa analysis po ng faith ni Abraham is, ano pong sabi? Instead of becoming weak, doon po sa sumunod na mga verses, sabi doon, Abraham grew in faith. No? Imposible na, nakapanampalataya siya, tumatagal na, hindi nanghina yung kanyang pananampalataya, ngunit bagkos, ano yung remarkable about sa faith ni Abraham? Finally, siya po ay lalong lumago sa pananampalataya. Imbes po na humina ang kanyang pananampalataya, ito po ay lumakas. At pinaka-apex o pinaka-rurok ng tinatawag nating pananampalataya ni Abraham ay kailan po yun? The moment na kanyang isa-sacrifice si Isaac dahil inutos ng Panginoon to test him. Kita niyo na? 25 years lang hinintay, pinalaki niya, mahal na mahal niya si Isaac, pero nung sinabi ng Panginoon, ialay mo siya sa akin, willing siya. Ibig sabihin, yung faith niya talaga ay lumago pa lalo. In fact po, sa Hebrews 11:17-19, convinced siya na kahit isakripisyo ko ito, kayang buhay ng Diyos muli si Isaac at tuparin ng Panginoon na maging father of many nations ako. Yan po yung analysis ni Paul on Abraham's faith. In hope, he hoped against hope. Yung faith niya po, it did not weaken. And finally, Abraham's faith grew throughout the years. Kaya, pag sinabi pong faith, yung father of faith po na kinikilala sa Bible, walang iba. Yung prime example po ng tinatawag natin na pananampalataya sa Biblia ay si Abraham. Kaya ito ang ginamit ni Pablo upang ipakita sa atin na yung pong tinatawag natin na justification o yung pagiging righteous po natin is not of our good works but from faith, no? At ano po yung answer? Verse 22. Ang kasunod po is the answer to Abraham's faith. Ano po ang tugon ng Panginoon sa pananampalataya ni Abraham? Makikita po natin yan sa verse 22. At ito po yung pinaka-central verse ng chapter 4. Yung verse 22, that is why his faith was counted to him as righteousness. Yung kanyang pananampalataya ay ibinilang sa kanya bilang katuwiran. Na-justify siya, napawalang sala siya. Siya po ay natanggal sa pagpaparusa ng Panginoon at ibinilang po sa buhay na walang hanggan bilang matuwid. No? So yun yung response ng Panginoon sa faith ni Abraham. God have counted it to him as righteousness. Sa mga nakaraang sermon po ay ito yung ating napag-usapan. No? Ito po yung central theme talaga na ang tinatawag po nating Book of Romans. Ang requirement ng Panginoon upang tayo po ay makapasok sa buhay na walang hanggan ay katuwiran. At malinaw na kahit isa po sa atin ay walang matuwid, pagkat kapirasong bahid lang ng kasalanan, ito po ay kikilalanin na tayo bilang mga nagkasala at hindi matuwid sa harap ng Diyos. Kaya nga po, sa halip na tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan, ang paghuhukom ng Panginoon, ang kinatatakutan po natin, dahil ito ay may walang hanggan na tinatawag po na kaparusahan sa araw ng paghuhukom. Medyo sa segue lang akong konti. Aware ba kayo na noong April 8 ay maraming Amerikano ang mga nagpanik? Because of the, ang tawag doon, yung eclipse. Tapos sabay-sabay, binuksan yung Hadron Collider. Tapos may mag-aalay daw ng Red Hyper. Tapos, ang dami pa. Yung mga tao nung time na yun sa Amerika ay nag-panic buying. May nagkaroon ng parang may mga state of emergency pa. All of because dahil sa maling pagkaunawa sa Book of Revelation. Walang nakakaalam kailan talaga babalik ang Panginoon. Kasi sabi nila yung mga signs na yon, yung araw na yun babalik ang Panginoon. Ngunit malinaw po sa Biblia. Walang nakakaalam kung kailan babalik po ang Panginoon. May mga senyales, ngunit hindi natin matutuntun yung talagang araw ng pagbabalik ng Panginoon.
At isang maganda din pong pagbubulay ito. Kasi kapag sinabing babalik ang Panginoon at ikaw'y natatakot, ay bawal magsisi ka, kapatid. Kasi bakit? Ba't ka natatakot? Wala pa sa iyo yung assurance ng salvation and eternal life ng gospel. Pero kung naririnig natin yan, na babalik ang Panginoon, okay lang sa atin. At mas tayo po ay na-excite pa. Kasi alam natin ano po yung buhay na naghihintay sa atin sa araw ng paghuhukom. Kaya yun nga po, no? Maraming tao po ang tao po ay nagkasalat at ininakabot sa kaluwalhatian ng Diyos at nandiyan po yung paghuhukom ng Panginoon. At anuman pong ating gawin na mabuti, no, ay hindi po katanggap-tanggap sa Diyos. Dahil lahat po ng ito ay maruming basahan na pilit natin po na isusuhol sa matuwid po na hukom sa araw ng paghuhukom. Kaya nga po dito ang linaw, ito na po yung central verse. Faith was counted to him as righteousness. No, sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kanino? Sa Panginoong Hesus. Tayo po ay magkakaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, kikilalanin po tayong justified or righteous sa harap ng Diyos. Ang Panginoong Hesus po ay mula sa linya, mula po sa lahi ni Abraham, at siya lamang po yung makakapagpatawad ng ating kasalanan at makapagbibigay sa atin ng katuwiran. Yun po yung sinasabi sa verse, yung huling verses po. Nasa verse 24 and verse 25. Sabi po doon, but for ours also it will be counted to us who believe in Him who raised from the dead Jesus our Lord, who was delivered up for our trespasses and raised for our justification. Ang Panginoong Hesus po ay namatay upang pagbayaran ng ating kasalanan at siya'y muling nabuhay upang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Ang kailangan lamang po ay manampalataya sa Kanya. Wala pong sapat na dami ng mabuting gawa ang pwedeng magligtas sa atin. Ang tanging makapagligtas po sa atin ay ang mabuting gawa ng Panginoong Hesukristo na iyong dapat na panampalatayanan. Ano man pong mabuting gawa na ating nagawa ay hindi po ito katanggap-tanggap sa harap ng Diyos. Para bang pera, no? Hindi mo pwedeng ipambili yung pera na kalahati lang, putol. Tama? So lahat ng ating mabuting gawa ay parang ganon. Pagkat ang ating mabuting gawa ay mansyado ng ating kasalanan, ngunit yung ginawa ng Panginoong Hesukristo ay perpekto. At yun lamang po yung ating pananampalatayan at ang kanyang pong tinatawag na katuwiran ay ilalapat sa atin. At sa araw ng paghuhukom, hindi ka nahuhukuman bilang guilty, kundi ikaw ay justified, no? Sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Kung titignan po natin, hindi po lubusan na naiintindihan ni Abraham yung mga pangako sa kanya ng Panginoon. Ang covenant sa kanya is, you will be a father of many nations, I will give you a land, and then yung pong tinatawag po natin na you will be a blessing. Yun ang pangako sa kanya eh. Pero hindi niya alam yung whole story. Nakagaya ng alam natin ngayon. Na mula pala sa kanyang lahi, yun yung tunay na blessing, si Jesus Christ, na dapat nating panampalatayanan. Although hindi niya fully understand yung gospel, pero nanampalataya siya sa pangako ng Diyos, kahit hindi niya alam si Jesus, yung pong katubusan ng kanyang mga kasalanan, the fact na siya ay nanampalataya sa promise ng Panginoon, siya po ay naligtas. Nagkaroon po ng buhay na walang hanggan at kinilala pong matuwid sa harap ng Diyos. It took 1,943 years bago dumating ang Panginoong Hesukristo. Hindi na nakita ni Abraham yung kanyang kaapu-apuhan sa kanyang linya nagmula ang Panginoong Hesukristo. Pero nanampalataya siya sa mga sinasabi ng Panginoon and it was counted to him as righteousness, kaya siya po ay naligtas. Tayo naman, siya looking forward to the promise, tayo, we're looking forward to the fulfillment of the promise. Kasi 2,000 years ago din, ang Panginoong Hesus, di natin nakita na siya'y lumakad sa mundong ito. Di natin nakita na siya'y naghimala. Hindi natin nakita na siya po ay hinukuman. Hindi natin nakita na siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo at muling nagbangon. Pero, pinananampalatayanan natin yon, it will be counted to you as righteousness. Same with Abraham. Magkaibang timeline nga lang tayo. Siya is looking forward sa fulfillment
noong covenant ng Panginoon through Jesus Christ, but we are looking backward dun sa fulfillment na ng tinatawag po natin na biyaya ng Diyos. No? So, it was counted to him as righteousness. Tayo po ngayon, ito yung application of Abraham's faith. Nabasa ko na po kanina, verse 23 to 25. No? But the words, it was counted to him, were not written for his sake alone. Ito yung turo ni Pablo sa atin ngayon. Ano yung saysay ngayon na alam natin yung buhay ni Abraham? Ano yung saysay ngayon na nakilala natin si Abraham at ang kanyang pananampalataya? Ito po yung saysay. Sabi po ni Paul sa atin, the words it was counted to him were not written for his sake alone. Hindi lamang para kay Abraham yon, ngunit para kanino? But for ours also. Para sa ating lahat. Kagaya nga ng nabanggit ko, kung pinananampalatayanan po natin ang Panginoong Jesucristo na katuparan ng pangako kay Abraham, tayo din po ay mapapawalang sala, magiging matuwid sa harap ng Diyos, makakatakas doon po sa apoy ng impyerno at makakapasok po sa buhay na walang hanggan. Hindi lamang po ito tanging para kay Abraham lamang. Ano bang pananampalataya? Ang pananampalataya po, una, ay ang pagkilala sa ating mga sarili na tayong lahat ay kapos o nagkasala. Pangalawa po, anong pananampalataya? Ito ang paniniwala na ang Panginoong Jesucristo ay binayaran ng ating kasalanan sa krus ng Kalbaryo at muli siyang nabuhay upang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Yan po yung pananampalataya. Ikatlo, ang pananampalataya po ay ito yung part na importante. Kasi recognizing our sinfulness, yan po ay tinatawag nating notisya sa pag-iisip. Pag sinabi po naman na we believe sa lahat ng ginawa ni Christ, that is asensya. Pinaniniwalaan natin yung alam natin about kay Christ sa ating puso, naniniwala tayo. Hindi ito information lamang na kung saan ay, kasi even the Muslims, no? They believe na kilala nila si Christ, but they do not believe na pwede siyang magligtas sa iyo. No? General knowledge po, maraming nakakakilala sa Panginoong Jesucristo, ngunit hindi naniniwala. At yung pinaka-final po, yung third po, na tinatawag po natin na pagkilala sa tunay na pananampalataya, ay magkakaroon ka ng likas. Ulitin ko po, likas. Natural. Hindi pinipilit. Magkakaroon ka ng likas na pagtalikod araw-araw sa iyong kasalanan. At kaakibat nito, kung may tatalikuran ka, ay meron kang susundan. At walang iba yon kundi ang mga kautusan ni Kristo para sa iyong buhay. Yan ay magiging likas na lang sa iyo. Hindi mo ipinipilit, kundi magkakaroon ka ng likas na hangarin at kakayanan na tumalikod sa kasalanan at sumunod sa mga pinag-uutos ni Kristo. That is faith. Kaya tingnan niyo yung buhay po ni Abraham. Hindi na natiling impormasyon lang yung sinabi sa kanya. Pinaniwalaan niya sa kanyang puso at kanya pong hinakbangan. Sabi ng Panginoon sa kanya, I will bless you. Pinaniwalaan niya, o punta ka doon sa lugar na kung saan sasabihin ko sa iyo, pumunta siya. That is faith. Yun po ang pananampalataya. Yan po ang buhay na pananampalataya. Pagkat sa Bible po, maraming pagkakataon na sinasabi na mayroon pong tunay na pananampalataya at huwad na pananampalataya. Hindi lamang po tayo biniyayaan ng Diyos upang tayo kilalaning matuwid, biniyayaan niya din po tayo ng kakayanan at hangarin na mamuhay ng matuwid. Wala po tayong nakita sa Bible na naligtas, na hindi na bago ang buhay. Tingnan niyo yung transformation ni Saul, na kinilala siya bilang si Paul. Tingnan niyo yung buhay ni Onesimo. No? Marami pong mga kaganapan sa Biblia ni mga naligtas dahil sa pananampalataya, meron pong tinatawag na pagbabago sa kanilang buhay. Ang isang buhay po na na-justify by faith in the grace of God ay magkakaroon ng kakayanang magpatawad. Magkakaroon po ng kakayanan at kapaitan sa kanyang panlasa ang mga bisyo na kanyang hawak-hawak. Siya po ay magkakaroon ng hangarin na magpabautismo.
Siya po ay makikiisa sa tapat na pananambahan ng iglesia. Hindi mo na kailangan panghilain sa kama, magbihis ka na. Mananambahan tayo. Siya po ay magkakaroon po ng disiplina sa kanyang labi, sa kanyang mga sinasabi. Kung dati ay bulaklak lang daw ng kanyang labi, yung mga pag-aalimura, ngayon alam niya na ito ay hindi na dapat sa kanyang buhay. Magkakaroon siya ng tinatawag nating pagiging kontento. Isa sa mga tinatawag po ito na bunga ng justification by faith in the grace of God. Hindi ka na maghahanap ng kung ano-ano pa, sapat na si Kristo. Magkakaroon ka ng malalim na hangarin na makiisa sa banal na komunyon. Ikaw ay magpapatuloy sa buhay panalangin. Magiging mapanalanginin ka. Ikaw ay magkakaroon ng hangarin na maglingkod sa ministeryo at lalong-lalo nang ipahayag ang ebanghelyo. Ito po yung sinasabi natin na buhay ng isa po na justified by faith through the grace of God in Christ. Again po, hindi ko ipinapangaral na kailangan mong gawin ng mga bagay na ito upang ikay maligtas. Huwag mong gagawin ito kung walang hangarin talaga. Huwag mong gagawin ito kung wala kang puso talaga sa mga bagay nito. Ang gawin mo ay magsisi ka ngayon at hingin mo sa Panginoon na baguhin ang iyong puso at bigyan ka ng tunay na pananampalataya na nakapagliligtas. Tayo po ay idineklara na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ni Kristo, at yan ang mga resulta. Tayo po ay mamumuhay sa katuwiran para sa biyaya, para sa kaluwalhatian ng Diyos. Yan ang application ng pananampalataya ni Abraham. Siya yung pinaka-prime example po natin. Anong application? Huwag mong isipin na maliligtas ka ng mabuting gawa. Manampalataya ka kay Kristo. At ang dalangin po natin ng pananampalatayang iyan ay magbunga sa iyong buhay sa pamamagitan po ng pagbabago. Mga pagbabago po sa ating buhay. Kaya sa ating pong pagtatapos sa chapter 4 na ito ng sermon series on the book of Romans, ito po ang ating tagubilin sa umagang ito. Ito po ang hamon sa bawat isa. Sabi po ay, let us live by faith in the grace of God through the righteousness of Christ that was promised and fulfilled in Abraham. Tayo po ay manampalataya sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng katuwiran ni Kristo na ipinangako at naganap kay Abraham. Kahit na po tayo mga hentil, hindi po tayo mga Hudyo, tayo po ay kinilalang mga anak din ni Abraham dahil sa pananampalataya kay Kristo. Nasaan po yun? Nasa Galatians po yun. Nasa Galatians chapter 3 verse 7 to 9, kung ikay nanampalataya kay Kristo, ikaw ngayon ay anak ni Abraham sa pananampalataya. Yun yung hindi na-realize ni Abraham nun. Yung singdami ng bituin sa langit ay hindi po yun physical na magiging anak niya. Ang katuparan po niyan ay tayo ngayon. Hindi na mabilang ilan ng Kristiyano ngayon na meron sa buong mundo o yung mga lumipas na namatay na, nandun sa kalangitan, at ang mga magiging Kristiyano pa. Hindi natin na mabilang yan. Posible na. At yan yung katuparan ng pangako, ng tipan ng Diyos kay Abraham. You will be a father of many nations. From every tongue, from every tribe, may mga nananampalataya kay Kristo, and that is the fulfillment noong pong promise ng Panginoon kay Abraham na ginanap sa kanyang buhay. Nandun po yun sa Galatians chapter 3 verse 7 to 9 and even Galatians 3:29. Alam niyo, tapat ang Diyos. Do you agree na ang Panginoon po ay tapat? Yes, sa buhay ni Abraham siya ay tapat. Tinupad niya yung kanyang pangako na you will be a father of many nations. At tayo po yun, yung offspring niya. Tinupad niya din yung tinatawag po natin na bibigyan siya ng lupa, which is yung Kanaan. At tinupad din ng Panginoon na siya ay maging pagpapala sa iba. Di ba pinagyaman maigi ng Panginoon si Abraham? At naging pagpapala siya? Even si Abimelech, di ba? Nagkaroon sila ng pact. Kasi nga, sobrang yaman na ni Abraham, no?
Naging blessing siya sa iba. Naging tapat ng Panginoon sa kanyang covenant kay Abraham. And sabi ng Galatians chapter 3 verse 29, lahat ng pangako ng Diyos kay Abraham ay tatanggapin din natin. Magiging co-heirs po tayo with the promise, with the covenant of God kay Abraham. Good news ba yun? Kung ang Panginoon ay pinagpala si Abraham, pagpapalain niya din tayo. Sa paanong paraan? Tinupad ng Panginoon na siya ay maging father of many nations at tayo nga po ay naging offspring niya sa pamamagitan ng pananampalataya. Tayo po ngayon na hindi na tinatawag na enemies of God. We are now children of God. Pagpapala yun. Si Abraham po ay binigyan ng lupa ng Panginoon. Gusto niyo ng lupa? Sa paso? Hindi po literal na lupa. Kaya kailangan mag-aral po tayo, no? Sa discipleship, tinuturo ito. Kung si Abraham ay binigyan ng lupa ng Panginoon, which is alam natin ngayon, yung Israel. At yung kanyang mga offspring ay nagmana nito. Pero hanggang ngayon, nag-aagawan pa din. Yung lupa na tatanggapin din po natin ay yung ipinangako ng Panginoon sa atin sa buhay na walang hanggan. Yung new heaven, new earth, and new Jerusalem. So kahit di tayo magkaroon ng lupa dito sa mundo, may tatanggapin ka pa ding lupa sa buhay na walang hanggan. Yung lupa dito, napag-aagawan pa eh. Yung lupa dito, nakakamkam pa eh. Pero yung pangako ng Panginoon na lupa po sa atin ay yung new heaven, new earth, new Jerusalem sa pagbabalik ng Panginoong Hesus sa buhay na walang hanggan. And finally, kung si Abraham ay pinagyaman ng Panginoon, pagyayamanin ka din niya. Gusto niyo maging mayaman? Mayaman sa paanong paraan? Si Abraham ay yumaman at naging blessing sa iba. Sabi ng Panginoon sa covenant niya, I will bless you and make you famous and you will be a blessing. At tayo din po ngayon ay mayaman. Mayaman saan? Mayaman po sa anong bagay? Sa pang-spiritual. Bakit po? Dahil meron tayo ng ebanghelyo ng Panginoong Hesus. And magiging pagpapala ka sa iyong kapwa if you would obey yung tinatawag natin na Great Commission. Meron pa bang mas mahalaga pang yaman kaysa sa kaligtasan at buhay na walang hanggan? Wala na po. Sabi nga ni Jesus, di ba? Anin mo ang buong sanlibutan, makamtan mo, mapahamak naman ang iyong kaluluwa. Kaya nga po, ito yung ginagamit lagi na verse ng prosperity teaching. Kung si Abraham ay ganito, magiging ganito ka din. Study the Bible. Anong klaseng pagpapala? Much better doon sa fulfillment ng covenant na binigay kay Abraham ang meron tayo ngayon. So yan po yung mga tinatawag natin na magiging heirs din tayo, magiging tagapagmana din tayo dun sa tipan na ibinigay kay Abraham sa atin pong mga mananampalataya ngayon o mga Kristiyano. Natatandaan po natin, although yung faith ni Abraham is remarkable, kahanga-hanga, we must understand na yung faith na meron siya ay regalo pa din ng Diyos sa kanya. Hindi galing kay Abraham ang kanyang pananampalataya, binigyan pa din siya ng pananampalataya ng Panginoon upang yung pananampalatayang iyon ang maging daan upang siya ay ma-justify o maging matuwid. Kaya tingnan niyo po, gaano kabuti ang Diyos. Hindi ka lang niya binigyan ng pag-asa na maligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Siya pa ang nagbigay ng pananampalataya upang makamtan mo iyon. Kumbaga parang ano po, may isang bagay diyan na hindi mo mabili. No? May nagbigay sa iyo ng pera para mabili mo yung bagay na yun. Parang ganun po. Ganun kabuti ang Diyos. Wala din kakayanan si Abraham na manampalataya sa Panginoon. Sabi sa Ephesians 2:8-9, faith is a gift para wala sa ating magmalaki. Even the faith na naging sanhi ng kanyang kaligtasan sa biyaya ng Diyos ay binigay pa din ng Panginoon. At ang dalangin po natin, nawa, ay pagkalooban din po tayo ng Diyos ng pananampalataya ng kagaya kay Abraham. Yun ang magandang prayer po.
increase ng Panginoon yung faith natin. Yung faith natin, we cannot produce a faith na mula po sa atin. It is a gift from God. So the grace of God that saved us through Jesus Christ and the faith that He provided for us to repent from our sins and to follow Christ is what true blessing is. Ang tunay na pananampalataya ay ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Kristo at ang kaloob ng Diyos na pananampalataya sa iyo upang makamtan mo yon. Yun ang tunay po na pagpapala sa ating mga buhay. Kaya nga, gagaya po ng ginawa ni Abraham sa verse 20. Ano sabi doon sa verse 20? Basahin ko po. Sabi po sa verse 20, no unbelief made him waver concerning the promise of God, but he grew strong in his faith as, ang sabi po sa inyong Bible, as he gave glory to God. Kaya nga po, ibalik natin sa Panginoon ang lahat ng luwalhati, papuri at pagsamba, pagkat kung ano po ang meron tayo ngayon, yung kaligtasan, buhay na walang hanggan, katuwiran, ay lahat sa biyaya ng Panginoon. So, I hope this would be an encouragement po sa atin. Dumaan po ang linggo, hindi ko alam ang mga pinagdaanan natin, hindi ko alam ang iyong sitwasyon ngayon, pero hindi ka dapat mapanghinaan ng loob. Kaya pinapaalala sa atin ngayon yung gospel. Pinapaalala sa atin ngayon kung anong meron po tayo. Maging kalakasan po nating espiritual, na tayo po ay nasa biyaya ng Diyos, kagaya din po ng ginawa niya sa buhay ni Abraham. Manatili po tayo sa biyaya ng Diyos, manatili po tayo sa pananampalataya. Sa Kanya po ang papuri, pagluwalhati at pagsamba. Tayo po lahat ay tumayo at magkaroon po tayo ng response sa atin pong pangangaral sa umaga pong ito.
My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When darkness veils his lovely face, I rest on his unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor rolls within the veil. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. His oath is covenant, his blood support me in the whelming flood. When all around my soul gives way, he that is all my hope and stay. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When he shall come with trumpet sound, oh, may I then in him be found. Blessed in his righteousness alone, faultless to stand before the throne. On Christ and solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Tayo po ay manalangin. Let us pray. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa muling pagpapaalala niyo po sa amin na kung paano ka naging tapat sa tipan kay Abraham, ay siya pa din po na iyo pong tinupad sa aming mga buhay. Sa araw pong ito po ay aming natunghayan, Panginoon, at muling naalala sa pamamagitan po ng kapanganakan, ng buhay, ng kamatayan at muling pagkabuhay po ng Panginoong Jesucristo. Kung saan, O Diyos, ay tumanggap po kami ng pagpapala, gaya po ng iyong pagpapala kay Abraham. Lord, we thank you that even, Lord, yung faith that we have is not of our own, Panginoon. Ito po ay patuloy na pinaalala niyo sa amin na kaloob pa din, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, dahil sa patuloy, O Diyos, na sa kabila po ng napakahirap na buhay pananampalataya sa mundo pong ito, sa mga struggles po ng aming Christian life, sa mga persecutions, Panginoon, sa mga temptations, Panginoon, alam po namin, O Diyos, that we will grow in faith, Panginoon, dahil Ikaw, O Diyos, ang may hawak po sa amin. Ikaw, Panginoon, ang may soberanyang kapangyarihan po sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya Lord, we thank you for reminding us, for correcting us, for strengthening us, Panginoon. Salamat, O Diyos. Baon-baon po namin ito at gagamitin po namin, Panginoon, muli sa 1 linggo po na darating. Maganap nga nawa, Panginoon, ang iyong buhay sa amin, maganap nga po ang iyong kalooban sa aming buhay, Panginoon. Upang patuloy, O Diyos, na maranasan po namin, Panginoon, ang kabutihan at habag at biyaya po ninyo sa aming buhay at maluwalhati ka po patuloy sa amin. Salamat, Panginoon. Lahat po ng ito ay tinataas po namin sa iyo. Sa iyo po ang mataas na papuri, pagluwalhati, pagsamba at pagdakila aming Ama.
Ang lahat po ng ito ay sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng